Hello, Sagittarius, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano ang mga messages ni Sagittarius for the week. We have cleanse. Ayan, clear space for positive energy. Kasi baka makalat na, no? Makalat na. Hindi lang makalat energetically, but siguro physically talaga nakikita mo yung kalat sa paligid mo. And yeah, it's good to cleanse. Alam mo kung bakit? Nakakaapekto, di ba, sa atin psychologically, lalo-lalo na kung makalat ang paligid natin. No? Nagiging disorganized din ang pag-iisip natin. Kaya this is a time no that you need to cleanse or clear your space so that you would attract positive energy rather than mag-accumulate pa lalo no yung negative energy sa paligid mo. So, yun, magligpit, 'di ba? Physical na, literal na magliligpit, maglilinis, magwalis, magmop ng sahig, mga ganon. At yan, magpunas-punas kasi yung mga alikabok, 'di ba? That can accumulate, and kapag nag-accumulate yan, at super negative energy din ang hatid ng mga alikabok na yan. So, yun, lalo-lalo na yung mga bulky na mga gamit, 'di ba? Kailangan na tupiin, kung matutupi, iligpit kung talagang pwedeng maligpit, or ayusin man lang, 'di ba? Yung pagkaka-store or pagkakatabi, no? Yung gano'n. And also, you can one also na paraan, one more way of cleansing your living space is also energetic cleansing. Yung magpapauso ka, yung mag-iinsenso ka, 'di ba? That is also one way of clearing negativity in your living space. So, pero kapag gagawa ka naman ng gano'n, make sure no na safe ka at ang mga kasama mo sa bahay from usok. Kasi baka meron kang mga kasamahan sa bahay or ikaw mismo, baka ikaw, 'di ba? Baka bawal ka naman sa smoke. Baka may allergies kayo or baka meron kayong mga ah, f- ah, tawag dito, respiratory ailments or respiratory problems, bawal na bawal ang usok, 'di ba, sa mga gano'n. Kaya, i-consider din ninyo, ikaw, kalagayan mo, condition mo, health condition mo, at ang mga kasamahan mo sa bahay. Kasi kung bawal sa usok ang iba, so siyempre hindi mo rin puwedeng gawin 'yon, 'di ba? Or ikaw, no, if you can do that outside, no, alam mo yun, yung at least yung paligid ng bahay mo sa labas, 'di ba? Kung hindi makakapasok, as long as hindi maaapektuhan ano, yung mga kasamahan mo sa bahay, then you can do that outside of your home. At least, alam mo yun, malinis yung paligid ng bahay mo. Or ikaw din, kung pwede rin sa'yo ang magpausok, then you can also clear, 'di ba, your energy field with pag-iinsenso. So, you can also do that outside of your home kung applicable, okay? Para na mas ma-welcome mo yung positive energy. So, we have loyal friend, a wise and supportive person. So, maaari na magkakaroon ka ngayon ng isang bagong kaibigan. Baka you are making new friends sa ngayon, at baka yung mga bagong makikilala, no, could be someone na magiging loyal sa'yo. A friend, no, na matuturing mo talagang loyal friend, at yung laging nandiyan para sa'yo. Someone na matalino din, very supportive, very encouraging, yung talagang tunay na kaibigan. Or pupuwede rin ang iba sa inyo rito, baka nandiyan na 'yan. Baka meron na kayo nung kaibigan talaga na very loyal sa'yo, at mas lalong mapo-prove mo siguro sa ngayon. Baka meron kang sitwasyon wherein talagang mapo-prove mo na yung kaibigan mong ito is indeed a very loyal friend sa'yo, kasi baka maramdaman mo talaga yung presensya niya, yung pagtulong niya, yung support niya sa'yo, pag-aalaga niya sa'yo, yung ganyan. Okay? So, what else?
we have serendipity. This is a fated encounter. So you may be, baka ito si loyal friend, ano, ang fated encounter na ito. Kasi baka ngayon mo lang ito makikilala si loyal friend. This could be someone that is talagang fated, no, na makilala mo siya ngayon and fated to be your friend, 'di ba? Kasi alam mo 'yun, maaaring mami-meet mo 'to, yung taong ito in an odd place, maaaring ma-meet mo 'to na taong ito in a situation na alam mo 'yun, yung parang bigla ka lang napunta doon sa lugar na 'yon. Yung hindi mo naman inaasahan makakapunta ka sa isang lugar, na gano'n at doon mo pala kasi makikilala yung kaibigan mo na 'to, yung mga gano'ng klase ba. So, that's really beautiful. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. So, Sagittarius, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Okay? So, we have attachment. No? Sagittarius, this is maaaring dito ka manggagaling sa isang sitwasyon na 'to, maaaring madilim 'no, this is dark sa paligid 'no, maaaring dati, 'di ba, dati talaga that is you're totally covered with this darkness sa buhay mo. Pero, ngayon maaaring you're going to break away from that situation. Kasi dati nakamaskara ka, so maybe you are pretending to be someone else. Maaring um, yung ginagawa mo hindi yun talaga yung gustong-gusto mo. Maaring nandiyan ka lang sa sitwasyon na yan because you're trying to please someone. Maybe you're trying to attract, 'di ba, people to like you, kaya nagsasakripisyo ka, sinasakripisyo mo yung sarili mong, happiness, yung sarili mong kagustuhan, 'di ba, para na ano yun, ma-please mo nga yung ibang tao. So, maaaring gano'n ka 'no, noon. But now, ayan, tinanggal na yung maskara, magpapakatotoo ka na, 'no. Maaaring you're realizing now na it's about time na for you to be true to yourself. It's about time na for you to to show who you really are. 'Di ba? Para ngayon magpapakatotoo ka na, pupuwedeng ang sitwasyon dito magigising ka na sa katotohanan na I'd rather be myself. Kasi despite siguro all the sacrifices na ginawa mo, lahat ng pagtitiis na ginawa mo para ma-please mo yung mga taong ito, para magustuhan ka nila, maaaring it's not enough. 'Di ba? Maaaring balewala pa rin sa kanila yung ginagawa mo. Pupuwedeng hindi ka pa rin naman pinapansin or pupuwedeng hindi rin naman naa-appreciate ang ginagawa mo. So, maaaring gano'n kaya siguro magdedesisyon na lang kayo na tama na 'to, 'di ba? Enough is enough. Mahirap kayong i-please, mahirap kayong pakisamahan, so hindi na. Hindi ka na, alam mo 'yun, hindi ka na mag-e-effort 'no, na magustuhan ka pa nila or for whatever reason. But now you are going to detach yourself from this dark circumstances. So good for you. We have man holding a coin. Ayan. So, maaari ano, na si loyal friend mo ito. Si man holding a coin. This could be someone, baka magiging kaibigan mo or makikilala mo pa lang, a man na medyo siguro yayamanin na to, maaring meron ditong successful na negosyo, maaaring meron itong, kumbaga baka nasa tugatog na siya ng kanyang tagumpay pagdating sa kanyang money, career, and finances. Someone na maaaring magiging very supportive of you ito, you know. In terms of pera, kung kailangan mo ng pera, nandiya siya, papahiramin ka or bibigyan ka, regaluhan ka. Alam mo 'yun, maaaring wala din naman itong romantic interest sa'yo, pero nandiya siya kasi alam niyang kailangan mo ng tulong or sadyang talagang matulungin ang taong ito. This could be someone na very ano, compassionate.
no? And very supportive. So, we have first chakra, Archangel Michael. Baka iba sa inyo dito sa Sagittarius, baka kayo ay feeling insecure, you know? Baka kayo ay nai-insecure sa inyong sarili or baka yung insecurity na to is yung um, insecurity na alam mo yun, yung takot ka sa takot kang lumabas, 'di ba? Takot kang lumabas kung gabi na or maagang-maaga, kung madilim, yung mga ganong klaseng insecurity, siguro yung nararamdaman ninyo. But don't worry, okay? Tutulungan ka ni Archangel Michael, no, na maging matapang, na maging matatag, maging matibay ang loob, yung gano'n. So, there might be some changes, no? Baka from here on, baka mayroong sitwasyon dito na bigla ka na lang, one day magigising ka na lang na hindi ka natatakot na. Baka one day magigising ka na lang na, alam mo yun, hindi ka na nagho-hold back kasi maano ka na, matapang ka na, matatag ka na, yung gano'n, 'no? So, yun meron na palang nakabukas na card. So, kunin na natin ito kasi nakabukas na siya. So, ibig sabihin yan ay para sa'yo. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. So, si Five of Cups, ano yan sadness. Maaring may sadness, maaring na nararanasan kayo, or maaring meron kayong nararamdamang mga panghihinayang regarding something, and maaari may mga ano ka dyan, mga what if, you know? Pwede rin, no, na Papadala na yung sadness na 'to or panghihinayang is related dito. Kasi siguro mare-realize ng iba sa inyo na may ganitong sitwasyon kasi this is a reading for the collective, kaya paalala lang na meron ditong mga sitwasyon, may mga mensahe dito na magre-resonate sa inyo at merong hindi. Okay? Kaya kung ano nag-resonate, kunin ninyo. Ang hindi nag-resonate, no, let it go. Okay? Kasi hindi yan para sa'yo. So, doon sa mga Sagittarius na merong ganitong sitwasyon, na may unhealthy attachment with something, maaaring nandito yung panghihinayang ninyo. Baka nanghihinayang kayo kasi nga, 'di ba, aalis ka na din dito sa sitwasyon na 'to because yung purpose mo ng ginawa mong 'yan ay hindi mo rin nakuha. Hindi ka rin maaaring hindi pa rin na-please, no, yung mga taong you're trying to please. Kaya maaari na nanghihinayang ka sa oras na ginugol mo sa kanila, yung panahon na ginugol mo sa kanila, yung effort na ginastos mo para sa kanila. 'Di ba? Maaaring 'yun ang pinanghihinayangan ng iba sa inyo. So, we have temperance, ayan. This is balance, no? Kailangan ng balanse. There could be something dito na baka may situation kayo wherein kailangan mo na balansehin ang lahat. Kailangan mo na mag-ingat, kailangan mo na pag-ingatan, ang bawat step na gagawin ninyo because this could be a sensitive issue na po pwedeng you are going to look after this time. So, magpasensya ka din, kasi yung mga ganitong bagay, lalo-lalo na kung yan ay sensitive issue, hindi yan madadala sa mabilisan, hindi pa pwedeng madala yan sa madaling usapan, 'di ba? Maaaring kailangan nito ng dahan-dahan lang na approach. Okay? Kaya you really need to be patient as well. Hindi po pwede dito yung nagmamadali ka na magkaroon na ng resulta, magkaroon na ng solusyon ng problema, 'di ba? You really need to be patient. So we have Four of Wands. Yan, may travel dito, no? Pupuwedeng magta-travel ang iba sa inyo for an occasion. Maaaring merong invitation sa inyo somewhere. Pupuwedeng pupuwedeng meron ditong reunion ng pamilya. Maaaring kailangan mong pumunta, kaya ito yon, no?
magbabiyahe ka para makipagsaya, makipag-celebrate sa pamilya, or makipagkita sa mga kapamilya, no? Kaya, kasi reunion na pipick up ko dito. So, good luck sa'yo at mag-iingat sa pagbabiyahe. Thank you for watching. Love and light. Namaste.